Dear Mamio, lumaki kami ni Christine sa isang bayan kung saan parehong politisyan ang pamilya naming pinagmulan. Matagal naging mayor ang lolo ko sa aming lugar at ang lolo naman ni Christine ay vice mayor, samantalang congressman ang kapatid nito. Magkapartido ang pamilya niya at pamilya ko noon. Mamiyo, nabago ang lahat nang ang aking ama ay kumandidatong barangay captain na isang independyente. Samantalang mayor, ang tito ni Christine at vice mayor, ang kanyang ama. Naging simula iyon ng masalimuot na relasyon ng aming pamilya. Pero sinikap naming hindi magpaapekto ni Christine. Pagkatapos ng 2 termino, kumandidatong mayor ang aking ama at naipanalo niya ito laban sa tiyuhin ni Christine. Hindi nakapagtataka na manalo ang aking ama dahil isa siya sa matapat na tao na nakilala ko. Ni minsan din, hindi nadungisan ang pangalan ng aking lolo o ng sino mang miyembro ng pamilya noong si lolo ang nanunungkulan. Katunayan, maraming beses siyang tumatanggap ng pagkilala bilang natataging lingkod bayan sa aming lalawigan. Kaya't ang tiwala at pagmamahal ng nasasakupan niya ay natuon sa aking ama. Kasabay iyon ng mas malalim na relasyon namin ni Christine. Mamiyo, ang masalimuot na relasyon ng aming pamilya ay mas naging komplikado. Christine, mula sa araw na ito, itigil mo na ang makikipagkita kay Antonio Alvarez. Dad, mahal ko po si Anton. Wala akong pakialam sa agmamahal mo. Sundin mo utos ko. Walang kwentang pamilyang yan. Yung tatay yan. Ha? Walang kinikilala. At yung anak niya, yung boyfriend mo yan, lahat, hinawihan niya ang magulang niya. Dad, mahal ako ni Anton. Nagmamahalan po kami. Mahal? Kung mahal ka niyan, iginalang sana niyan ang buong pamilya natin, ang lahi natin. Nalimutan mo ba? Ha? Kahatido natin dati yan, di ba? So, nang ginawa na ngayon? Humiwalay. Ha? O ayun, kayo yawang. Akala mo kung nga sino. Karapatan naman po nila yun. Saka, Dad, dapat po away politika lang yan. Magkalaban lang po kayo, ganun. Pero sana po hindi madamay ang buong pamilya. Ay, hanggat ako ang ama mo, ako ang susunod. Ako! Mamiyo, ako man ay pinagbantaan din ng papa ni Christine na ipapapatay kung hindi ako lalayo sa kanyang anak. Pero inilihim ko ito sa aking pamilya, lalo na kina lolo at sa aking ama. Nag-concentrate na lamang ako sa aming negosyo upang makalayo ako sa politika.
Mamiyo, kahit anong gawin ng pamilya ni Christine, hindi ako nagpaapekto. Mahal ko si Christine, mahalaga siya sa akin. Maging ang pangarap ni Lolo na ako'y maging isang senador ay isang tabi ko. Si Christine naman, aktibo siya sa organisasyong binuo ng kanyang pamilya. Isang samahang nangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan at mga kabataan. Gusto man niyang magamit ang tinapos niyang kurso bilang nurse ay hindi niya magawa dahil nakatali siya sa kanilang pamilya. Iyon ang nakakalungkot na bahagi ng buhay ni Christine. Aktibo siya sa pangangalaga sa karapatan ng ibang tao, pero ang kanyang karapatan ay naaapakan na. Liban sa pagmamahal ko sa babaeng ito, iyon ang isang dahilan kung bakit gusto ko siyang ilayo sa kanyang pamilya. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ipaglalaban ko si Christine at walang makakapigil sa akin. Christine, magpakasal na tayo. Anton, alam mo namang matindi ang galit sa'yo ng papa ko, ni daddy, ng buong pamilya ko. O Sotin, papaapekto tayo. Matatakot tayo dahil sa bantaan ng papa mo? Ganun ba? Anton, takot ako. Mahal kita. Mahal na mahal. Yun ang dahilan kung bakit ayokong suwayin ang utos nila sa akin. Sana maintindihan mo. Kasi paano kung tutuhanin ni daddy ang banta niya? Tulad ngayon, kapag nalaman niya na nagkita tayo, hindi malabong mangyari na mapahamak ka. Ayoko, Anton. Anton, hindi ako papayag. Kaya nga, Christine, magpakasal na tayo. Kapag kasal na tayo, wala nang magagawa ang pamilya mo. Kaya ko silang harapin. Ano man yung galit nila. Mahal kita, Christine. At hindi ako papayag na gawin kinilang preso. Dapat, at your age, nagagawa mo na lahat ng gusto mo. You are no longer a child, Christine. Magdesisyon ka naman para sa atin. Ewan ko, Anton. Ewan ko. Pero Anton, mahal kita. Mahal kita, Christine. Kaya lahat gagawin ko para sa'yo. Isang malakas na lagabog sa labas ng restaurant ang aming narinig ng mga sandaling iyon. Pagtingin ko, humahangos ang 2 bodyguard ng papa ni Christine sa labas ng restaurant. Kaya't madali kong napagtago ang babaeng aking iniibig sa tulong ng kaibigan kong restaurant manager. Ako naman, nakipagbunong braso ako. Ginawa ko ang lahat upang maprotektahan ko ang aking sarili. Ganon din ang babae kong iniibig. Ang daming bugbog na natamo ko ng mga sandaling iyon. Kung di pa dumating ang mga pulis, malamang napatay na ako, Mamiyo. Kinasuhan ng pamilya ko ang pamilya ni Christine ng serious physical injury. Samantalang ako naman, kidnapping ang ikinaso sa akin. Dahil nasa tamang
gulang naman si Christine, hindi nag-progress ang reklamo laban sa akin. Samantalang ako, nakiusap ako sa pamilya ko na wag nang ituloy ang demanda sa pamilya niya. Lumayo kami ni Christine at napadpad kami sa isang malaparaisong lugar sa Davao. Malayo sa aming mga pamilya. Mamiyo, hindi naging madali ang buhay namin sa Davao. Ang savings namin ni Christine ay halos nasaid na bago kami nakapagtrabaho. Si Christine bilang nurse at ako naman nagsimula bilang isang crew sa isang restaurant. Kaya't pati kasal namin ay isang simpleng seremonya na lamang. Swerte ko sa asawa ko, Mamiyo. Lumaki man siya sa mariwasang pamilya, tiniis niya ang lahat sa ngalan ng aming pagmamahalan. Sa kasulukuyan, Mamiyo, isa na akong assistant restaurant manager. Nagamit ko rin ang kurso kong management sa linya ng aking trabaho. Mamiyo, baduy man sa akin na ikwento ang aming pag-ibig, ay ginawa ko ito dahil mahilig makinig ng kwento or ng drama ang aking asawa. Sa 5 taon naming pagsasama, 6 na buwan na sa kanyang sinapupunan ang aming supling. Mamiyo, hanggang dito na lamang ang aking kwento. At naway mabasa mo ito bago dumating ang aming wedding anniversary sa December 8. Hanggang dito na lamang, Anton. Anton, maraming salamat sa iyong tiwala na ibahagi ang inyong kwentong pag-ibig. At dalangin ko nawa ay patuloy pang lumago ang inyong pagmamahalan. Gaano man kasalimuot ang inyong pinagdaanan, pinatunayan nyo naman ang malalim nyong pag-ibig sa isa't isa. Nawa rin ay makamtan nyo na ang pagpapatawad ng kanyang pamilya at mapatawad nyo na rin ang lahat ng taong nanakit sa inyo. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. And it keeps no record of wrongs. Corinthians chapter 1, verse 13. Mga tagapakinig, maaari po bang i-like at i-share po ang ating YouTube channel? Marami pong salamat. Bye-bye!